Update po tayo guys, no? Nandito po tayo sa ating mga kaibigan na 20. Sana nandito po sila. Kaibigan, magandang umaga po sa inyo. Uy, salamat si Linyo. Asa si Otto? Ay, salamat. Si tatay wala? Ay, umalis? Salamat. Nandito si kaibigan natin 20 Linyo guys. No? Napaka-importante talaga kaibigan ang aking pagpunta dito. Akala ko wala ka. Buti bumisita po kayo dito. Mayroon po akong napaka-importanting gustong malaman at ipapaabot natin sa ating mga subscriber. Marami po nagtatanong kung pwede pa ba, no? Kung safety pa ba na maglagay po ng pira sa mga bangko dahil po ay nag-viral po ngayon sa mga ginagawa po ng namumuno. Dahil po kinukuha po daw yung mga budget po doon sa DPWH, PDIC at saka doon sa saan po ba yung iba? Basta, kinuha guys, 75 billion, no? Napakalaki. Bakit po nila kinuha kaibigan? Ano pong kanilang nais na gawin sa pira? Ipapaabot po daw niya guys ha. Alam po nila kung ano po ang gagawin po nila sa pira, no? Sana maganda ito na ipaabot sa atin. Pero unahin natin guys, yung tungkol sa mga katanungan ninyo na yung pira na ilalagay po ninyo sa bangko kung safety pa ba. Kaya tatanungin natin sa kaibigan kung safety pa ba. Kaibigan, number 1 po ang aking katanungan sa inyo. Tungkol po ito sa pira na ilalagay po doon sa bangko kung safety pa ba. Ano po ba talaga ang maganda dito na maipayo po natin sa kanila kung safety pa ba para po ma-aware din po sila. Sus, nako po. Guys, ito ang sabi ng ating kaibigan, no? Parang hindi maganda ito sa lahat po ng maglalagay pa ng pira doon sa bangko, ha? Ang sabi po ng ating kaibigan, kung mayroon pa kayong pira dyan na nagplano po ngayon na maglalagay doon sa bangko, kung sinong bangko na tinutukoy ngayon na napakadelikado na madadamay po sa mga ginagawa po ng namumuno, ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Sa lahat po ng maglalagay pa ng pira, huwag po ninyong iobo sa isang bangko. Kung sinong bangko yan na pangalanan, no? Ang maganda dito, i-chop-chop po ninyo. Huwag po ninyong iobos ang inyong pira na ilagay po doon sa bangko na isa lang, no? Dapat po i-chop-chop ninyo. Ilagay po niyo sa ibang account, no? Ibang bangko para po ay kung sakali man mag-shut down tayo dito, napakadelikado na po ang nakikita ng ating kaibigan kung bakit po ginagalaw po nila yung pira. Kaibigan, ano po ba talaga kung bakit po? Sige. Unahin po natin yung bangko guys ha. Sabi po ng ating kaibigan, no? Ano po? Ulitin natin. No, patay na tayo nito. Sabi ng ating kaibigan ngayon guys, no? Titingnan pa nila. Kasi parang hindi maganda ito na nakikita nila na nangyayari po dito sa budget na bakit po nadadamay po yung mga bangko. Na pati bangko nadadamay. Bakit po nila pinakialaman pira ng sus nako po. Pira ng mga tao yan. Sabi po ng ating kaibigan guys, hindi pa naman talaga na nakikita nila na red alert na po talaga yung nangyayari. May na delikado na po talaga yung pira na to. Huwag kayong mag-alala muna kasi po, hindi pa yan, okay pa. Pero basta ang sinasabi ng ating kaibigan advice, huwag po kayong maglagay sa isang bangko na may na-involve po ngayon na delikado, na dadamay sa mga ginagawa po na namumuno. Salamat kaibigan, salamat. Alam po nila guys, no? Huwag kayo muna mag-alala, ha? Kung meron kayong mga pera ngayon na ilagay doon sa bangko na yan na malaki, i-withdraw na ninyo muna. Bilin lang mo gamay, no? No, mag-iwan lang kayo ng maliliit na savings muna diyan. Kasi parang hindi po maganda itong mga plano ng ating namumuno. 'Di ba? Kaibigan, alam po ito na itatanong ko ulit sa inyo. Yung itinatanong ko po kay Shoto. Shoto, okay lang po si kaibigan nating Linyo muna ang magsagot dito ha. O sige, salamat po. Ito po kaibigan, Linyo. Mayroong plano na ngayon ang namumuno
gusto kong madagdagan po natin na makita ba ninyo kung ano po talaga ang katotohanan dito na pinaplano nila, kung bakit po nila yung mga pera na mga budget sa PhilHealth at saka DPWH at saka doon sa ano pa ba yung iba na pinunduhan. Oo, sa purpose. Bakit po nila kinukuha? Ano po bang ibig sabihin nito? Diyos ko po. Guys, hindi po daw gusto ang kaibigan natin na ipaabot ito kasi mahirap po. Pwede pala talaga ibinta po yung bansa natin. Tulad doon sa North Korea, di ba? Ibinibinta na pala, no? Ng minister noon doon. 50 years ang kontrata yata yun. Sabi ng ating kaibigan. Kaibigan, totoo po ba na ibinta yung ano? Sino po nakabili? Yung China. Kaya ito ang hindi po nagkuhan ang China karon, dili nagtupad. Gusto nilang angkinin na. O kasi meron oo. Sige, ipagliban natin yan guys ha. Alam kong malalaman po yung katotohanan dyan. Unahin natin yung problema natin dito sa ating bansa ngayon. Kung bakit po kinukuha yung mga budget. Ito po ang sinasabi ng ating kaibigan. Sa 2025, kapag ito ay mailabas po yung pira na yan, kung saan ilalagay po yung budget sa 2025, ito yung paghandaan ninyo ha. Kung magkakamali ito guys, mauuwi tayo na walang tayong mapapala dito sa ating bansa. No? Nalulungkot si kaibigan, no? Ang dami pa naman natin na ang dami pong na-scam nila. Yung nagtakbo sa halalan noon na ngayon po ang ating pinauupo. Ngayon ay walang nagawang hindi maganda. Walang magandang nagawa. Prangkahan po ito guys, no? Ikumpara natin guys. Naku po. Kasi ang masisisi talaga dito, yung namumuno. Kasi kung si Sara Duterte yung sisihin nyo dito, ano lang po siya, pangalawang presidente lang po. Hindi po makapangyarihan ang kanyang pagdala dito, no? Hindi ko po pinapanigan po sila. Sa totoo lang, kung ano man po ang inyong nakita na mga kamalian, alam ko, mayroong siyang kamalian. Pero, hindi po talaga katulad na mga issue. I-compare natin kung sino ang pinakamalaking issue ngayon dito sa ating bansa na namumuno. Nagplano na po sila. Isa, kung anong mangyayari ngayon sa 2025 ito, pag ito ay mag-shutdown ba ang mga budget na mawala. Ang delikado dito, kinuha nila mga pira. Ano ibig sabihin nito? Mitsa ito ng hindi maganda. Ano po ba talaga kaibigan? Sabihin na lang natin po kaibigan kung baka makikita po ninyo ang hinaharap pa dito. Mauwi daw guys. Nako. Huwag po daw tayong magpaisa. Mas maganda pa magpaabilin daw ng utang diri sa ato ang Pilipinas. Huwag na lang bayaran. Kapag ito pag binabayaran, mas madali nila na ipalabas ang pira. Yung gold, madali nilang maibinta na walang maghadlang kasi po maiisahan kayo dito. Linlang po ito para po madali nila mapalabas ang pira para madali nilang madala kung sila po ay aalis dito sa ating bansa. Naku po kaibigan, totoo po ba ito kaibigan? Ito po ang nakikita ninyo. Naku. Sa lahat po ng mga supporters ng PBM, no? Wala po akong sinisisik dahil po pati kami BBM. Sa totoo lang. Nakakaiyak po ito guys dahil po si kaibigan mismo nagpaabot sa atin at alam ko ang nakikita nila. Bakit po nila pinapakialaman yung pera? Marami po nagsasabi sa ating kaibigan, mabuti daw si BBM kasi po binigyan po niya ng mga titulo yung mga kalupaan. Ibinabalik po nila yung mga lupa ng totoong may-ari. Yun. Oo. Yun lang po ang inyong nakikita. Pero mayroong malalim po dito ugat na hindi po maganda po ang mga plano ngayon. Kaya abangan po ninyo guys kung ano man ang puputok dito sa sinasabi ng ating kaibigan. Basta sinabi ng ating kaibigan, kung mayroon po kayong mga pira pa dyan na gusto po nyo ilagay doon sa bangko, i-chop-chop na lang po daw ninyo. Huwag po nyo ilagay po lahat sa isang bangko lang. Kung mag-shutdown yan, makakaawa po tayo talaga. Wala kayong mahahabol. No? Ito na po, plano na po ng mga BBM ngayon. Totoo talaga ang sinasabi ng ating kaibigan. May plano.
na sila na kung sakali man matulad sila ng kanyang tatay si Ferdinand. Oo. Ito na po ang plano nila. Pag ito magulo, pag mapapatunayan na sila ay nagkasala dito sa pamumuno nila, aalis sila dito sa atin. Iiwan tayo. Tapos yung pira na ipalabas na, sila po ang magbahin-bahin ana. Pasensya na sa lahat po ng mga supporters na nagmamalas po sa ating presidente. O, kami, rumispito din po kami dahil po ay binoto namin yan. Pero dahil sa dami po ng mga isyo ng naglalabas, lumalabas, until now, grabe, kung ikumpara natin sa mga Duterte, kasi hindi wala po kapangyarihan ngayon si Duterte na si Vice, na siya po ang mamuno. Kasi po si Bongbong talaga ang masisisi dito, kasi siya man ang pinaka-head na diri sa ato ang bansa. Kaya, pasensyahin na lang ta.